Tinawag po ako noong araw, Pinoy Houdini. Marunong po ako mag-opera ng walang talim. Tag na psychic surgeon, paranormal expert. Makad po ako sa kalsada na binuhusan po ng gasolina. Talagang buong katawan ko nasusunog. Ay humahawak ako na napakataas na bultahe ng kuryente. Pinatikim lang ako. Pero sa bandang huli, para lang ako nabitag. Para lang akong nahulog sa isang bangin na walang katapusan. Ako po si Rudy, dating spiritista, okultista, at na-involved din po ako sa tinatawag na mga Luciferian movement. Nagkaroon pa rin ako ng interest sa mga gawain po ng mga black and white magic. Katunayan, ito rin po ang naging profession ko. Kaya po ako tinagurian po na naging professional magician po ako. Bata pa ako, malaki na ang interest ko po talaga sa salamangka, sa mga pambihirang bagay at yung mga tinatawag na mga karunungan lihim. Nung bata pa kasi ako, nung napanood ko po yung tiyuhin ko na nagsalamangka, kung di ako nagkakamali na sa edad po ako ng 5 taon, mula noon na hindi na nawala sa isip ko yung salamangkang yan, na meron palang nakaagawa ng mga tao na mga pambihirang bagay. At dahil po roon ay minabuti ko pong magsaliksik sa napakabata kong kaisipan. Kaya nung ako yung mag-elementary, doon na po nagsimula na dahil palibasa nakakabasa na ako, naghahanap na ako ng mga libro o anuman pong mga kaalaman na may kinalaman po sa mga salamangka. At hindi lamang yan, mahilig po akong manood ng yung mga nakakatakot, yung pong mga kababalagan, yung pong mga pambihirang mga bagay. Talagang nagsaliksik muna ako. Kaya nung mag-high school po ako, ayun, doon na po nagsimula. Pumunta po ako sa mga iba't ibang uri ng mga bookstore, no? At hindi lamang po sa mga national bookstore, kundi naghanap po ako ng mga mystical store. Diyan po sa Maynila, Cubao, may kinalaman sa tinatawag na kababalagan tulad ng mga talisman, yung pong mga orasyon. Sa kabila pong yon ay nagsimula rin din po ito, doon po yung nanay ko po ay nagkaroon ng sakit. Doon sa ospital, hindi na po gumagaling ang aking nanay. Naghanap po ang aking tatay po ng alternatibo. At doon sa kanyang paghahanap, napunta po siya sa mga grupo po ng mga espiritista. Kung di po ako nagkakamali, high school na po ako. Na kung saan yung po yung panahon po na nagsisimula na ako, naghahanap ng mga pambihirang bagay. Kaya nang malaman ko po ang tatay ko po ay napasama doon po sa grupo ng mga espiritista, nang anyayahan niya po ako, agad naman po ako sumama. Mula doon nagsimula yung interest ko sa mga bagay na espiritismo. At hindi lamang ho yan, napakarami ko pinagdaanan. Pero nung tatay ko po ay nag-full-time na po sa pagiging espiritista at naging presidente po siya. At ako naman po naging presidente po ng mga kabataan ng mga espiritista. At doon ko po na-encounter, doon ko po nakasama yung pong mga iba't ibang uri ng mga taong may kapangyarihan. Yung pong may mga taglay na agimat at anting-anting. Kaya kung saan-saan po ako nakakarating sa Bataan, diyan po sa Bulacan, lagi po namin pinupuntahan yung pong bundok Banahaw, diyan po sa San Pablo. Paakyat panaog po kami doon. Kung di ako nagkakamali sa loob ng 1 buwan, nakakaisa, 2, pabalik-balik po kami sa bundok Banahaw. Doon ko po nakilala po yung mga Imertanyo, doon ko po nakilala yung mga matatanda na kung saan ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Pagpupunta doon yung tinatawag po na mahal na araw, na kung saan doon po namin dinadala yung aming po mga kapangyarihan o kundi man masubok yung iba't iba namin mga kapangyarihan. Kaya doon po sa bundok Banahaw, doon yung po makikita yung mga tadtad. Pero noong mga panahon din po nyo, dahil bata pa ako, high school pa ako, nakikita ko po yung na hindi pa obra yung aking pong mga kakayahan. Kaya nag-aral ako ng mabuti. Yung pong ASP, yung extrasensory perception, kung paano magkaroon ng yung tinatawag na mental telepathy, yung pong telekinetics, pati po yung astral projection. Nag-aral na rin po ako ng okultista, pati yung black and white magic, pinag-aralan ko po yun. Hanggang sa matutunan ko po yun, pati nga pangkukulang, pinag-aralan ko po yung mga bagay po yun. Lumalalim na po yung aking kaugnayan sa mga espiritista. Sa espiritista kasi po, meron po kaming competition po dyan eh. Kung sino yung mga matataas ang kapangyarihan, kung sino po yung mga magagaling. No, kaya lalo ko pong pinagbuti. Kaya naman noong mga panahon yun, napakabata ko po ay marami na pong humahanga, marami pong nagtataka doon sa ginawa ko po. Kasi nga pinagsama-sama ko po yung mga iba't ibang uri ng karunungan, yung tinatawag na lihim na karunungan, mga lihim na
kapangyarihan. Talagang nagsunog ako ng kilay, naglaan ako ng oras, ng panahon, para lang mapalakas ko at lalo pang mapabuti ko yung hinahangad ko pong kapangyarihan. Umani pa rin ako doon sa tinatawag na Luciferian movement. Nakasama po ako doon sa mga espiritista na nag-o-opera. Marunong po ako mag-opera ng walang talim. No, yung tinatawag na psychic surgeon, marunong po tayo niyan. At hindi lamang po yan, napasama na rin po ako sa mga grupo ng mga magician. Naging professional magician po ako. Lumalabas na rin po ako ng mga Pinaghalo-halo ko po yung magic tricks sa ko po yung may kinalaman po doon sa tinatawag na black and white magic. Kaibigan, baka ang iniisip mo yung kwento ko ay tricks lang. Okay, gusto ko lamang ipaliwanag sa inyo na may dalawang klase ng tinatawag na magic. Una, ang alam natin yung tinatawag na magic tricks, yung bilis ng kamay. Pero meron pang isang magic, yung tinatawag natin black and white magic, na kung saan dito po nakasangkot yung gawaing okultismo. Doon sa magic tricks, skills lang ho talaga yon, bilis lang ng kamay. No? Pero yung occults na kung saan yung himala o yung umiiral na kapangyarihan na halos niyang science o siyensa o kaya yung mga tao na hindi maipaliwanag, hindi na ho tricks yun. Totoong may umiiral na ibang kapangyarihan na galing mismo sa kadiliman. Hindi natin ito pwedeng baliwalain. Kasi pwede ho tayong pinsalain yan, pwede tayong sirain yan. Halimbawa, bigyan kita ng isang halimbawa yung pangkukulam. Hindi ho tricks yan. Totoo po ho yan. Habang tumatagal po, dumating po ako sa punto na talagang naghahanap ako. Kaya nung mga panahon pong yun ay naanyayahan po tayo, yung tinatawag po ng mga paranormal expert, no, para magpaliwanag po ng mga paano nangyayari ito, paano nagaganap yung ganito. At naging medium din po tayo bilang isang espiritista, naging medium din po ako ng yung sinasaniban ng iba't ibang uri ng espiritu. Kasi noong mga panahon po yun, nabasbasa na rin po ako sa pagiging espiritista. At bilang isang espiritista, binibigyan po kami ng tinatawag na protector. At ang aking pong pinaka-protector nung araw po ay si Apostol Pablo. No, yun daw ang tatawagan ko sa anumang pong oras. At bukod doon, yun, kung ano na, nagkakaroon ako ng mga panaginip, nagkakaroon ako ng mga pangitain, may naririnig na ako kung anong-ano, at meron ako nakikita na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang tao. At doon ko na nalaman na umiiral na pala yung iba't ibang uri ng kapangyarihan sa aking katauhan. At hindi lamang po yan. No, yung kabataan ko po, imbis yung oras ko ay mailaan ko doon sa kasiyahan bilang bata o kabataan, hindi ko na po yun nagawa kasi na-focus na po yung panahon ko po sa pag-aaral, no, ng mga iba't ibang uri ng kapangyarihan. Panay ang practice ko nung araw, practice dito, practice doon, dahil bukod doon, lalo na yung sa black and white magic, lalo na nag-alaga po ako ng mga tinatawag na mga orasyon, yung mga Latin, at ang dami ko pong amulets nung araw, yung tinatawag naming agimat, anting-anting. Kailangan talagang alagaan mo sa pananalangin yon, alagaan mo ng panata, yung pong mga ano yun. At ang panalangin po namin noong araw, pakrus na oras, yung pong alas 12 ng gabi, alas 6 ng gabi, alas 9 ng gabi, tapos alas 3 ng madaling araw. Tapos sa umaga naman, alas 12 ng tanghali, alas 9 ng umaga, alas 6 ng umaga, tapos alas 3 ng hapon. Paikot yung aming pong, kailangan alagaan namin yung aming pong mga orasyon at yung mga dasal. Isang araw, nakapanood ako sa TV, sa Itbulaga, yung tinatawag po ng, yung pong Super Pinoy, yung tagisan ng kapangyarihan. Sumali po ko roon. Nagsimula ko sumali noong 1980. Nagsisimula pa lamang ang Itbulaga. No? Sila Tito Vic and Joey, gayon din po sila Oni Reyes. No? Sumali po ako at ang aking isinalihan po doon yung kinadinaan po yung buong katawan ko ng kadena, puro kadena yung aking katawan. At mula doon sa malayo, mayroon pong isang kotse na tatakbo po yung kailangan makalis ako sa pagkakadena. Kung hindi, sasalpukin ako nung kotse. Kotse ko pa man din yun. Pero alam nyo po, napagtagumpayan ko po ang palabas nyon. Sumunod, bumalik uli ako sa Itbulaga, lumabas uli ako, no? Inanyayahan uli nila ako. Dahil nagkaroon ulit ng part 2 noong ng Super Pinoy. Ang tawag po doon, Super Pinoy, tagisan ng kapangyarihan. At ang ipinakita ko doon, yung ano po, tungkol sa apoy, the fireman ang aking titulo doon. Yung pumasok ako sa bahay na nasusunog,
Tapos yung buong katawan ko pero may balot naman ako, pero tumatagal po ako doon sa apoy pong yun na napakatagal, kung di ako nagkakamali, mga 1 minute, 60 seconds, parang ganun po, no? At hindi lamang po yun ay yung kumakain ako ng apoy, tapos lumakad po ako sa kalsada na binuhusan po ng gasolina, naglakad po ako yun. Mga 1982 po yan. At hindi lamang po yan, bumalik puli ata ako sa Itbulaga at ang ipinalabas ko naman The Electric Man, na kung saan ay humahawak ako na napakataas na voltahe ng kuryente. At pinadadaloy ko yung kuryente sa aking katawan at sumisindi po yung mga bumbilya na pag hinahawakan ko po dahil dahil nga po doon sa ganun po katindi na yung ibig sabihin, pinasok ko pong kapangyarihan. Medyo sumikat tayo ng konti doon, kumita tayo doon dahil marami na po tayong paanyaya sa mga TV, lumabas po tayo sa mga TV, malabas pa rin ako sa mga entablado, tapos pumasok na rin po ako sa larangan po sa mga pelikula, naging artista po tayo dyan. Kaya lang mas malaki ang kinikita ko sa pagiging salamangkero. Kasabay po yun, yung pagiging salamangkero, pagiging espiritista, yung pagiging miyembro po ng Luciferian Movement, at napakarami pa akong gawain na kung saan doon po nabuhos yung aking pong panahon. Nagkaroon ako ng mga negosyo, nagkaroon ako ng hanap buhay habang nag-aartista ako nung araw, habang lumalabas ako sa pagiging super Pinoy. Naging titulo ko po yan Tinawag po ako noong araw, noong 1980s na Pinoy Houdini. Tinagurian po ko nung araw na Pinoy Houdini. Katunayan, may lumabas pa sa dyaryo na ako po raw yung reincarnation. Noong araw yan ako raw po yung naging reincarnation ni Harry Houdini. Isa sa mga sikat na magician noong mga 19th century, hanggang sa magkaroon ako ng pamilya, nakapag-asawa po ako. Pero isang araw, dumating po sa buhay ko po ang isang napakabigat na pagsubok ng buhay. Marahil paraan na ito ng ating Panginoon, kasi may mga karanasan po akong biniro ko po yung mga pastor. Meron pong mga pastor ako na binibiro, tinatakot, hinahamon ng mga panahon pong yun, dahil pinakikita ko sa kanila na may kapangyarihan ako, meron akong kakayahan ng mga panahon. Meron pong isang pastor ang pumunta sa akin at binahaginan po ako ng Ebanghelyo ni Kristo. Nung araw di po ako naniniwala, kasi ang katwiran ko nung araw, kung si Jesus gumagawa ng himala, gumagawa rin ako ng himala. Kasi iba-ibang himala, yung tubig, napapakulay ko po yan. Katunayan, kaya kong lagyan ho ng lasa ho yan. Marunong po ako mag-opera ng walang talim. Kaya ko pong magpalabas ng Marias sa puno, yung tinatawag na apparition. Marunong po tayo yan. At marami po tayong kaalaman pa na pwede ko pong gawin yung iba't ibang uri na tinatawag na himala. Isang araw ay nagkasakit yung aking anak na panganay. May sakit po yung nagkasakit. Tapos, kasi nga nalason yung aking anak, kapanganganak pa lamang niya, nalason po siya doon sa tiyan ng aking misis. Kaya halos, pati yung misis ko nagkasakit dahil nga po naapektuhan po siya doon sa kanyang panganganak, doon sa aming panganay. Dahil nagkasakit nga po sabay yung aking asawa, yung aking anak, kung saan-saan kami nagpupunta una. Dahil palibasa espiritista ako, hindi kami naniniwala sa doktor, hindi kami naniniwala sa ospital. Kaya natural, palibasa manggagamot din naman ako, espiritista ako. Lahat na ng dasal, lahat ng orasyon ko, ginamit ko na sa pamilya ko, sa aking asawa at anak, hindi na umobra. Nagtataka ako, bakit? Kasi noong mga panahon yun, nakakapagpagaling ako ng napakaraming taong may sakit sa pamamagitan ng aking mga orasyon at ng aking mga dasal. Ginawa ko dahil walang nangyayari doon sa asawa ko at sa aking anak, lalong lumalala. Dinala ko po yung aking pamilya doon sa Bundok Banahaw. Tumira po kami doon halos kundi ako nagkakamali, mga humigit kumulang 1 buwan para magpanata. Pero hindi, wala hong nangyari. Kaya ang ginawa ko po, dinala ko na yung pamilya ko po doon sa mga kaibigan ko, mga abularyo, mga espiritista, kung saan ko sila dinala. Pero habang tumatagal, palala ng palala ang kalagayan ng aking pamilya, yung aking asawa at ang aking pong panganay na anak. Iisa pa lang ang anak ko ng mga panahon yun. Kaya ang ginawa ko po, napilitan po kaming pumunta sa ospital. Dinala ko po yung aking pong panganay. Pero sinabihan na kami ng doktor na malala na ang kalagayan ng aking pong panganay.
sinisisi ko yung sarili ko kasi umasa ako doon sa kung ano may meron akong kapangyarihan. Dinala ko yung aking anak kung saan sa ang mga kaibigan ko at kakilala kong mga manggagamot sa mga espiritista at mga abularyo. Yung misis ko, napakatagal hong naratay ho sa higaan. Kaya isang araw po, ng isang gabi po, dumating po ko sa punto na na pati yung negosyo ho namin, bumaksak kasi umabot po yun ng halos 6 months o mahaba pa yung pangyayaring yun. Isipin niyo po, para akong nabuang, para akong nababaliw. Naglalakad po ako sa kalye na wala na pala akong tsinelas. At hindi lamang yan, bumagsak yung kabuhayan ko. May mga palabas ako nung araw, di ko na tinatanggap po yun. Kasi nga po doon sa kalagayan ng aking asawa at ng aking anak. At hindi lamang po yun, ang ginawa ko po ay, minsan, meron pong yung nakwento ko po kanina na meron pong nakapag-share sa akin ng gospel. Ang pangalan niya po si Pastor Willie, na dati hindi ko po siya pinapansin. Katunayan, sumasama siya sa amin sa Bundok Banakaw. Pero umaatin siya doon sa simbahan namin. Meron kasi akong hinahawakan na simbahan ng mga espiritista. Umaatin siya, pero sinishare niya ako ng gospel. Sa kauna-unang pagkakataon. Kasi ginawa ko po, dahil wala na ako kaming na-bankrupt na po kami, na-bankrupt na po ako, inilabas ko na po yung aking pamilya sa hospital. At alam niyo po, ang ginawa ko ng mga panahon pong yun, ay kulay gray. Nangingitim po yung aking anak at yung aking asawa, ay walang tigil ho yung pag-agaso ng kanyang dugo ng mga panahon yun. Malusog ang misis ko, pero nangayayat po siya. Kaya isang gabi, iyak ako ng iyak. Umiiyak ako. Bigla ko naalala yung sinabi ng isang pastor na si Jesus ang kailangan. Kumukontra yung isip ko, pero parang kumapit na po ako kasi mahal ko yung asawa ko. Mahal ko yung anak ko. Lalo ni panganay. Kaya ginawa ko po, lahat po ng agimat ko, pinagsama-sama ko po, meron po akong panyolito. Nandito yung mga orasyon yun. Lahat ng agimat ko, lahat ng anting-anting ko, pinagsama-sama ko po yun. Binuhod ko yun. Alas 12 ho yun ng gabi. Gusto ko sumigaw, di ako makasigaw dahil malalapit lang yung mga kapitbahay ko. Baka akala nila kung ano na nangyayari sa akin. Itinaas ko po yung mga agimat anting-anting ko. At minsan pa, sa kauna-unang pagkakataon, sabi ko, Jesus, kung totoo ka, ito yung kapangyarihan ko. Ito yung mga agimat anting ko. Isinusuko ko ito sa iyo. Pagalingin niyo na yung anak ko. Pagalingin niyo na yung asawa ko. Paglilingkuran ko kayo. Hindi ako nakatitiyak kung uobra yung panalangin ko. Ako po ay nakatulog. Hindi ko alam kung paano ko nakatulog, pero naipalapag ko lang yung katawan ko doon sa isang maliit, na meron po lang ako maliit na lamesa, na doon lang ako pahiga, at napansin ko lang na nakatulog na pala ako ng mga oras na yon. Pero mahaba ang panalangin ko yun. Humigit kumulang 1 oras na talagang umiiyak po ako at humihingi po ako na kung ano mang meron ako, isusurrender ko yun. At kung sabi ko nga, kung totoo ang Panginoong Jesus, sasampalatayanan ko siya. Buhayin lamang ang aking pamilya, yung aking asawa at ang aking anak. Ito nga po, parang nanaginip ako pag-isip ko sa umaga. Meron pong lumapat sa mukha ko kasi noong mga panahon yun, manhid na po ako. Kasi mataas po yung aking pain tolerance. Kasi nga, kahit sunugin ko po ito, hindi ako basta-basta napapasok. Kahit paluin ko po ito, hindi. Mataas po yung, hindi ako basta-basta nakakaramdam. Pero yung alas 7 ng umaga, tinanghali ako ng gising, lumapat po yung isang mainit na sikat ng araw ng pang-umaga. Samantala yung sikat ng araw sa tanghali, di ko na nararamdaman. Pero yung po, naramdaman ko yung napakasarap sa pakiramdam habang nakapikit po ako. At meron akong narinig na tilaok na manok na parabagang ako'y nanaginip sa isang napakasamang panaginip. At yung interpretasyon ko doon sa tilaok ng manok, parabagang sinasabing, magandang umaga sa iyo. Yung pagdilat ko po ng aking mata, ay ako po may sinusitis noong mga panahon yun dahil nga po sa
nasira na yung pang-amoy ko, naamoy ko na merong nagluluto at medyo katunayan para baga ang paligid ko nung araw ay kulay gray. Ganun ang tao pala pag talagang baksak ang kanyang kabuhayan, baksak, talagang ginugupo yung buhay mo. Ganun na po ang paligid ko po ng mga panahon. Kaya nang makita ko yung aking asawa na nagluluto at nakita ko yung aking anak na naglalaro, alam niyo po, tumayo ko, niyapos ko yung asawa ko. Tuwag-tuwa ko, pinuhat ko yung anak ko. Kumaling ang aking anak. At hindi na mawala sa isip ko yung panalangin ko kagabi lamang na sabi ko, isinusurrender ko ang buong buhay ko. Mula noon, lahat ng agim at anting-anting ko, lahat ng kapangyarang meron ako, anuman yung mga libro na taglay-taglay ko, isinurrender at isinugo ko yun sa ating pong Panginoong Yesus. At hindi lamang po yan, marami pa ako dapat tanggap na palabas, hindi ko na po tinanggap po yun. Hinanap ko na po si Pastor Willie ng mga panahon yun. At yun ay sumasama na po ko sa kanya. Sabi ko, gusto ko pang lubos na makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Yun noon kung saan ako dinadala ni Pastor Willie. Sinishare niya ako ng gospel. Minsan kahit nasa kanila kami, tuwang-tuwa ako, punong-puno ako ng kagalakan. At yung madilim kong nakaraan, yung naranasan kong hirap, yung naranasan ko kung nakita ko na gumaling yung aking anak. Ngayon pag nakita niyo po yung aking anak, ang lusog-lusog niya, ang laki ng katawan, malaki na po siya ngayon, nasa edad na po siya na 35 years old na ngayon. Purihin ang Panginoon. Ngayon, nasa 35 years na ako, hindi na ako sumusuko, hindi na ako umaayaw. Bakit? Naranasan ko ang totoong himala, ang tunay na kapangyarihan. Walang iba ang ating pong Panginoong Diyos. Ngayon po'y patuloy kami naglilingkod ng buong pamilya, ng aking mga anak sa ating Panginoon. At lagi ko pong pinapaalala ho sa kanila. Alam niyo po, maraming beses na po akong nagpapatotoo na pag naaalala ko po hanggang ngayon, sumasariwa sa akin ang kabutihang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, totoong merong masamang espiritong umiiral sa ating paligid. Kaya nga kailangan natin ng protection. At wala pong ibang pwede makapagbigay sa atin ng protection maliban lang sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi si Satanas takot sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, talunan na si Satanas sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. 2,000 taon na ang nakalilipas. Siyempre, dati po ako may kapangyarihan na hindi ko ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Naalala ko nang ako po espiritista pa, sinasaniban ako nung araw ng kung ano ng mga espiritu eh. Once na merong nakapasok sa amin na isang Kristyan na malalim sa Panginoon, nag-i-struggle ho kami. Natataranta ho kami. Kaya minsan sinasabi namin, stop muna yung ating session kasi merong kumokontra. Sa totoo lang, wala namang kumokontra. Kaya nga lang may nakapasok na merong isang bit-bit o dala ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Subukan nyo ito. Basta kung kayo ay may malalim sa kapangyarihan ng Panginoon at meron kayong alam na bahay ng isang mangkukulam, dumaan ka lang. Titiyakin ko sa iyo, sisigaw ang mangkukulam. Di mo na kailangan isigaw pa ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Banggitin mo lang ang pangalan ng ating Panginoong Kristo sa ating isip, magugulat ka, merong mangyayari doon sa tahanan o sa bahay noong nang mangkukulam. Ganyan katindi ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay nais ko lamang pong ipaalala sa bawat isa. Oo, noong araw ay may kapangyarihan ako. Langan lamang, kapangyarihan galing sa kadiliman. Noong araw, may kapangyarihan ako, pero kapangyarihan mula kay Satanas. Natatandaan ko nung araw, oo, may kapangyarihan ako, pero wala akong kapayapaan, wala akong kagalakan. Ang natatandaan ko noon, laging paghahangad ng madagdagan ng kapangyarihan ko. At hindi lamang yan, dahil sa paghahangad ko doon sa kapangyarihan, ay hindi ko alam kung nakakapinsala na ako ng tao. Sa puro kayabangan kami nung araw. Lalo pa nung magkaroon ako ng agim at anting-anting. Ang feeling ko nung araw, pwede na akong pumatay. Malaya akong puminsala ng tao. Isipin niyo po yung gano'n ko pong kaisipan noong araw. Pinatikim lang ako. Pero sa bandang huli, para lang ako nabitag. Para lang akong nahulog sa isang bangin na walang katapusan. Mga kabataan, iwasan niyo po ito. Oo, masarap ang merong kapangyarihan.
pero hindi natin alam kung anong idudulot na kapahamakan nito. Hindi natin alam yung kaluluwa natin, yung ating palang buhay ay nakataya at nasa kapangyarihan ng kaaway. Marami akong mga kasama na yung mga binahaginan ko ng salita ng Diyos, hindi sila umalis. Ngayon, ano na nangyari sa kanilang buhay? Napariwara, lalo sila nalulong. Ngayon, walang katiyakan ng buhay ko nila ngayon. Ngayon, hindi ko na sila nakita. Pero yung mga dati kong mga naging kasama ng mga espiritista, marami po tayo na bahaginan, ngayon ang gaganda ng kanilang buhay. Pag tayo na-involve sa isang gawain okultismo, nalilimitahan ang buhay natin. Samantalang kung tayo po'y magbabalik loob at tayo po'y mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan at kalayaan, naaayos, nababago ang buhay po natin. Nagiging kontento tayo sa ating pong buhay at hindi lamang yan. Ngayon, iisang kapangyarihan ang tinatawagan ko. Pag may sakit ang mga anak ko, ipinagpipray ko sila kay Lord. Ngayon wala po ako naalala na yung mga anak ko po tumira o naipasok ko sa ospital. Iba ang nasa piling ng ating Panginoon. Noong araw may 3 akong pangarap. Gusto kong magkaroon ng kapangyarihan, gusto kong yumaman, at gusto ko pong makapagbigay ng kasiyahan sa tao. Pero noong araw, nang makilala ko ang ating Panginoon Kristo, na hindi ko nahuhangad ang kapangyarihan. Ang hangad ko po ngayon, tanging ang Diyos ang gumalaw sa buhay ko po, dahil naniniwala ko siya ang tunay na may kapangyarihan. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat sa ating mga tao. Saka sa noong araw, nagsisikap ako dala ng aking kahirapan. Gusto kong yumaman, pero ngayon hindi na po. Kontento na po ako kung ano po yung binibigay ng ating pong Panginoon. At hindi lamang yan, yung makapagbigay ng kasiyahan. Opo, nakakapagbigay kami ng kasiyahan sa mga tao dahil po doon sa aming pong salamangka, sa aming pong pagbibigay ng kaligayahan sa kanila, kung ano mo yung skills o ano mang yung pagpapatawa sa kanila, pero uuwi pa rin sila ko ng walang kapayapaan at tunay na kagalakan. Pero nang dalhin ko sa kanila si Jesus, ang ating pong Panginoon, umuuwi ang tao na may bagong pag-asa, na merong kaliwanagan ng buhay nila at natatamo nila ang tunay na kagalakan at kaligayahan sa kanilang buhay, gaya ng tinanggap ko po. Kaya kung ikukumpara ko po yung dati ko pong buhay bilang dating nasa kadiliman, mas masarap ang nasa kaliwanagan. May katiyakan, may kagalakan at kapayapaan. Nung araw di ako nakakatulog ng maayos. Pero purihin ng Panginoon kahit butas po ang banig, napakasarap matulog kasi kapiling ko po ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang dating okultista, espiritista, kung isusuko mo, ibibigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, titiyakin ko sa iyo, meron kang mararanasan na himala, mararanasan mo rin ang pagbabagong buhay, at yung hinahanap mo sa iyong buhay, titiyakin ko sa ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Ngayon kapatid, marahil nasasangkot ka ngayon sa mga ganitong gawain, yung okultista, espiritista, o anumang uri ng kapangyarihan ng kadiliman. Nais mong makalaya dyan. Ngayon, sumunod ka sa aking panalangin. Nais ko pong ipanalangin ka para sa gayon ay maranasan natin ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan ng aming pong Panginoong Kristo, Panginoon, dumudulog kami at lumalapit po sa inyo. Inilalapit ko po ang aking pong mga kaibigan na kung saan, Lord, ay nasasangkot sa mga ganito pong gawain ng espiritismo, ng okultismo, o anumang uri po, Panginoon Lord, na may kaugnayan ng kapangyarihan na galing po kay Satanas. Panginoon, kung paano niyo po ko pinalaya, iparanas niyo po sa aking kaibigan na ito po, Panginoon. At ikaw, kaibigan, marahil ay nakakaranas ka ngayon ng kalungkutan, ng pagkatakot. Panginoon, kumilos ka sa buhay ng aking kaibigang ito. Gumawa ka ng himala sa kanyang buhay. Palayain niyo po siya sa kanyang nararanasan po, Panginoon Lord. Marahil, Panginoon Lord, nakakaranas siya ngayon, Lord, ng mga bangungot. Nakakaranas siya ngayon, Panginoon, na nakakatakot ng mga panaginip. Meron siyang naririnig ngayon, Lord, kung ano-anong kanyang mga naririnig. Marahil, Panginoon Lord, meron siyang nakikita na hindi niya maintindi at maunawaan, na ngayon binabalutan ho siya ng takot. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, palayain niyo po ang kaibigan ko pong ito. Palayain niyo po kung sino man po siya, Panginoon. Iparanas niyo po at ipakita niyo, ipadama niyo po sa kanya na higit kayong makapangyarihan sa lahat ng uri ng kapangyarihang umiiral sa daigdig na ito.
Panginoon, sa mga sandaling ito, lumalapit po kami, dumudulog po kami. Bigyan niyo po ng kapayapaan, ng kagalakan at ng kalayaan ang aking pong kaibigang ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon. Amen. Pag-subscribe po kayo sa aming channel at i-click niyo yung bell para makita niyo pag may bagong video kami.